Franz Castro, binanata na ang administrasyong Marcos. Aba, may nagsabi, bumaliktad na ba siya? Baka Duterte na ba siya? May mga nagsabi, baka naman hindi pantay yung hatian. Ano bang hinahatian kasi nila dyan sa Kongreso? Malay ba natin kung anong pinaghatian la? Naku, ito panoorin po natin ang video na kung saan itong si Franz Castro ay maraming ngaw-ngaw laban dyan sa Malacanang. Ano kaya ito? Panoorin natin. Is today on a matter of urgent national importance. The Filipino are suffering and the Marcos administration has failed them. The latest Social Weather Station survey or the SWS survey reveals that 63% of the Filipino families now consider themselves poor, the highest rate in over 2 decades. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. Hinahayaan ang mga Pilipino na magdusa. Sumisipa ang presyo ng kuryente, tubig, natataas mula sa 4 na piso hanggang 5 piso kada cubic meter sa buwang ito. At langis na tataas na naman uli ng halos piso kada litro. Tataas ang pamasahe sa LRT na aabot ng 12.50 or 12 pesos and 50 centavos sa maximum at may pagtaas na naman ang premium ng SSS. Pero sinasabi ng Malacanang na pabayaan muna ito. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Okay, Tambi, yung pinsan mo binabanata na. Nako, yan ang nga sinasabi natin. Pag kumampi kayo sa makakaliwa, nako, mangangaliwa na naman yan. Mahirap magtiwala dyan. Nakaraan, maganda yung yung mga naririnig natin dyan. Puro Duterte, BP Sara Duterte, tapos kinasuhan pa si Tatay Digong. Bakit ngayon mukhang nag-iba ang ihip ng angin? Nakaraan habagat, ngayon naging amihan. Ano kaya sa tingin nyo? Yung mga nagko-comment kasi sa video na yan, karamihan nag-comment, baka naman doon sa bilyon-bilyon ay hindi patas ang hatian. Ano ba yung hatian sinasabing bilyon na yan? Baka alam nyo kung anong dahilan. Baka naman itong si Franz Castro ay biglang babaliktad. Para sa akin, hindi babaliktad yan. Laging kontra sa gobyerno yan. Noon pa. Kaya nga yung mga kasamahan niya noon ay nag-rally-rally. Ngayon ay biglang lumakas na yung puwersa nila. Wala na sa kalsada. Nasa Kongreso na. Ano masasabi niyo dito? Hanggang dito lang. Thank you. Bye.